Pit Senyor, sabi ng marami. Pit Senyor sapagkat pinararangalan natin ngayon ang isang maliit na bata. Pit Senyor kasi sa kabila ng pagiging Panginoon, isa siyang maliit na sanggol. Sa ibang bansa po sa araw na ito, it's already the second Sunday in ordinary time. Naka-green na po ang mga pari. Pero bakit sa Pilipinas parang, Father, bininyagan na ang Panginoon. Ngayon parang babalik na naman tayo. Actually nga po talagang parang bumabalik dahil pati ang ating preface o yung panalangin ng pasasalamat ay kukunin sa Pasko. Kaya in a way, sabi ng iba, extended ang Pasko sa Pilipinas. Humihirit pa ng isang linggo. Ngunit kung pagmamasdan natin ang imahe ng Señor Santo Niño at ang debosyon natin dito, ito ay sapagkat binabalikan natin ang pinanggalingan ng ating pananampalatayang Katoliko-Kristiyano. Kaya nga akmang-akma sa ating pagdiriwang, yung mga pagbasang sinasabing, sumilay sa isang bayang balot ng kadiliman ang liwanag ng kaligtasan. Salvation has shown itself to a nation wrapped in darkness. Kaya nga siguro, kung pagtutuunan natin ng pansin ang pangyayaring ito, pwede nating sabihin na ang araw ng Pit Senyor ay isang araw hindi lamang ng kapistahan, kundi isang araw ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kaligtasang idinulot sa atin. Salamat. Pagpapasalamat. Sapagkat kung meron mang isang bagay na katangian ng isang bata, it is his gratitude. Diba? Kaya lagi mong tuturuan ng isang bata. O, binigyan ka ng candy. Anong sasabihin mo? Lo. Anong sasabihin? Anong itinuturo natin sa bata? Magpasalamat. But I will ask you this pointed question. May dahilan pa ba para magpasalamat? Kasi kung titingnan natin, let's focus on Cebu. Bago magpasko, nilindol. Binagyo. Ngayon, meron na naman. Hindi lang landslide, trash slide. May rason pa ba para magpasalamat? Kaliwat kanan ang korupsyon sa bansa natin. May rason pa ba para magpasalamat? Nagmamahal ang bilihin. Si Ate Ces na lang yata ang hindi tumatangkad. May dahilan pa ba para magpasalamat? Pahirap ng pahirap ang buhay. May dahilan pa ba para magpasalamat? Yung iba tumatango. Yung iba napapaisip. Yung iba siguro parang tama ka, Father. May dahilan pa nga ba para magpasalamat? Ngunit kung titingnan natin, ang sagot ay isa pa rin. Oo. At siguro dito natin ngayon maaaring pagnilayan, ano ba ang mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa paggunita natin, sa pagtatanim ng Diyos ng pananampalatayang Kristiyano dito sa ating bansa. Sapagkat in a manner of speaking, we can still say, we are the only Christian nation in Asia. Kung saan predominantly tayo'y mga Katoliko, Kristiyano.
Siguro unang punto, nagpapasalamat tayo sa pagbabalik tanaw. Bakit po nagpapasalamat sa pagbabalik tanaw? Kasi po, pag sinabing nagbabalik tanaw, sabi nga ng isang kasabihan ng ating bayaning si Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Kaya pag lumingon daw, hindi yung leeg lang ang lumilingon, buong katawan. Pero totoo po yun. Lilingunin mo ang nakaraan. Lilingunin mo ang pinanggalingan sapagkat ito ang magsasabi sa iyo saan ka papunta. Father, bakit pa natin lilingunin ang nakaraan? Eh hindi ba yung pagdating ng Santo Niño, siya rin pagdating ng mga Kastila? Hindi ba inabuso tayo ng mga Kastila? Hindi ba pinagmalupitan tayo ng mga praile? Hindi niyo po napansin? The only nation colonized by Spain that does not speak Spanish. Bakit? Kasi may tawag sila sa atin. Indio. Konti na lang. Idiot. That's why they never taught us their language. Because they never saw us as their equal. Una yun. Pangalawa, they never taught us their language because hindi naman nila tayo inubos, pansinin nyo. Na kahit na naging kolonya tayo ng Espanya, mabibilang mo lang yung mistiso-mistisa. Karamihan sa atin, Pilipinong-Pilipino at Southeast Asian pa rin ang mga features. Punta kayo sa Mexico, hindi mo sa Pampanga ha. Punta kayo sa Latin America, halos European ang kanilang mga features at mabibilang nyo lang yung mga indigenous sapagkat hindi lang sila sinakop kundi yung mga indigenous peoples ay halos naubos nang sila'y sakupin ng Spain. Pero siguro dito natin dapat maunawaan na although ang mas matingkad sa kasaysayan ay napagmalupitan tayo, na although ang matingkad sa kasaysayan ay naranasan natin ang kanilang higpit ng pamamanghala, may kasabihan na huwag mong lahatin. Naalala ko ang isang aklat na ang titulo, Remember Them Dearly. Nagkukwento siya tungkol doon sa giyera ng mga Pilipino at ang mga Kastila leading towards 1898 sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. At doon sa aklat na yon ay dinocument o binalikan ang pakikipagtulungan ng mga Kastila at ng mga praileng Espanyol para magtagumpay ang katipunan, para magtagumpay ang rebelyon ng Pilipino laban sa mga Kastila. Huwag niyong lahatin. Kasi problema ng iba sa atin, pagkakamali ng isa, nagiging pagkakamali ng lahat. Kaya tuloy pag may nakita silang pari na may akbay na babae o may humalik na babae, woo! Yang pari na yan, babaero. Lahat kayong mga pari, babaero. I disagree. Hindi lahat ng pari, babaero. May nanlalalaki din. But what's the point? The point is, hindi lahat ng Kastila nagmanupit. Hindi lahat ng Espanyol ay gumawa ng masama sa atin.
Because if there is something unique about the Philippines, it's this. Kung tayo'y tunay na napagmalupitan, di sinsanay pati ang relihiyong itinuro sa atin ay tinalikuran natin. If there is one thing unique about the Philippines is that even though there were cruelties, we never abandoned the Catholic religion. Kasi mayroon pong petisyon ng Spain sa Vatican. Bakit po hindi ninyo gawaran ng karangalang maging martir at santo ang mga Kastilang namatay sa Filipino-Spanish War? E pinatay naman ng mga Pilipino yung ilang mga Kastila. Pinag-aralang mabuti ng Vatican ang nangyari. Kasama po doon ang paghiwalay ng mga kapatid nating Aglipay. At napatunayan ng Vatican at sinagot ang Spain. Pinatay sila hindi dahil Katoliko-Kristiyano sila. Pinatay sila dahil Kastila sila. Pero isang bagay na ipinamalas ng mga Pilipino, hindi nila inabandona ang pananampalatayang itinuro at ipinamana sa kanila. Kaya nga po, when we go back to history, magpasalamat tayo sapagkat may mga ilang tao, may ilang mga Kastila na pari at mga karaniwang tao na siyang tumulong upang ang kalayaan ng Pilipinas ay ating matamo. Pangalawang punto ng pagpapasalamat. Magpasalamat tayo sa mga trahedya at pagsubok. Ang problema kasi natin kapag trahedya at pagsubok, laging parang ang panaghoy natin, Panginoon, bakit iniwan mo kami? Panginoon, bakit mo kami sinusubukan ng higit sa aming kakayahan? Panginoon, bakit mo hinahayaang magdaan kami sa mga hilahil na ito? Tuloy may magsasabi pa, parang hindi yata maganda ang pasok ng taon, may problema na naman. Ibig sabihin may problema, talagang pumasok na ang taon. Tanong, sino po ang walang problema dito? Taas ang kamay. O di ba walang nagtaas? O baliktarin natin ang tanong. Sino po ang nakakaramdam na ng problema? Papasok pa lang o kalagitnaan pa lang ng Enero. Di ba? Tayong lahat. Dahil kapag nagtaas ka ng kamay at sasabihin mong wala kang problema, kabahang ka na. Baka doon na sa linasin ang punta mo mamaya. Ay, marami sila doon, walang problema. Kahit ang dami nila doon, walang tanod. Bakit walang tanod? Kasi tahimik silang lahat. Gusto nyo silang makasama? Sa November 1 na lang. Pag dinalaw natin sila. Ibig sabihin na nakakaranas ka ng problema, ibig sabihin na may pagsubok, tunay nang pumasok yung taon. Kaya nga di ba sabi, ang pagdating ng 2026, kakambal nito ang pagdating ng iba't ibang pagsubok. Kaya kahit lumindol, bumaha, pansinin niyo anong pinakita ng ating mga kababayan doon sa Cebu. Yung iba anong unang sinagip? Yung Santo Niño. Bakit? Anong significance nung fiberglass o kahoy na yun? Bakit yun ang unang binitbit? Hindi yung jewelry box. Kasi yun yung kinakapitan eh. Yun yung pinaghuhugutan ng lakas. Alam niyo po, pag dumarating ang araw na ito, I always go back to my experience of going to Cebu. At hindi ko maiwasan personally na maiyak.
Bakit po ako naiiyak? Kasi kung papansinin niyo po, ang tunay na biyaya ng presensya ng Diyos ay hindi mo makikita dun lamang sa masasayang punto. Ngunit kung malinaw ang iyong paningin, mas may bigat at halaga ang mga dumarating na pagsubok. Bakit? Kasi katulad ng ginto, katulad ng lantay na ginto, hindi siya nagiging dalisay kung hindi siya idinadarang sa apoy. At kung meron mang ginagawa sa atin ng pagsubok, yun ay dinadalisay tayo at tayo pinalalakas para harapin ang mga darating pang unos. Kaya pansinin niyo po, ano ang isa o sino ang isa sa tinaguriang pinakamasayang bansa sa mundo? Pilipinas. But how ironic! Ang hirap ng buhay, ang baba ng GDP, nagdidildil ng asin ang iba. Pero pag binidyohan mo, lahat sila naka. Kaya nga may kasabihan where there are 2 or 3 Filipinos gathered together, may picture taking. At masaya sila. Pansinin niyo, pati minsan pag binibidyo yung mga nasunugan, kung nasunugan na to Pero nagkakagulo pa rin sa camera, nagkakawalan pa. Although sometimes ginaabuso yung ating resilience, sasabihin ng ating mga politiko, matibay ang Pilipino, pwede pang abusuhin. But can't you imagine where that resilience is coming from? Saan ang gagaling ang lakas ng mga Pilipino? Saan ang gagaling yung kalikasan nating maging masaya at masayahin? Minsan magtataka ka, parang walang burol. May nakaburol, pero yung magkakamag-anak nagtatawanan. It's not because they don't revere the dead, but it's because the natural resilience of Filipino is ingrained in us. Kaya nagpapasalamat tayo sa trahedya. Nagpapasalamat tayo sa pagsubok, sapagkat doon pinapatibay tayo at dinadalisay ng Panginoon. At ano yung panghuli? Siyempre, huwag natin kalimutan. Nagpapasalamat din tayo sa mga biyaya. Kaya nga kung papansinin nyo, blessings come in different ways. Blessings come in different manner. Di ba sabi nga nila, parang regalo? Ang regalo, iba't iba ang paraan ng pagkakabalo. Ang regalo, iba-iba ang paraan ng pagdating. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, ano yung regalong natanggap mo? Ano yung biyayang natanggap mo para ikaw ngayon ay magdiwang? Ano yung regalong sa palagay mo parating ka lang at kiniklaim mong dumating na? Meron pa bang mga bagay na masasabi mong dahil doon ay excited ka pang gumising? May mga bagay pa bang sa palagay mo'y dahilan para maski pa paano kiligin ka pa ng konti? Biyaya yun. Parang katulad ko na lang, i-share ko lang sa inyo. Excited po akong mag-Lunes. Bukas yun. At parang gusto ko nang hatakin ng mga araw. Gusto ko nang matapos ang araw na ito para mag-Lunes na. Bakit? Excited ako. Kung ano ang dahilan, secret. Kung gusto mong malaman ang dahilan, magsimba ka bukas. Yun. Doon ko sasabihin. Basta excited ako. And every time I feel that excitement, I feel that I am blessed despite and in spite of many trials in life. Kasi meron ka pang pino-forward
Meron ka pang tinatanaw. At meron ka pang hinahangad para dumating ang bukas. Pasasalamat. Salamat sapagkat sumilay sa atin ang liwanag ng kaligtasan. Viva el Señor! Pagsitayo po ang lahat.